ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 10 at 10 na sa aga. Radyo Journal. Drisa. Radyo Pilipinas. Hinaysol. Maayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas. Adlaw kita sa Lunes, panibagong semana, petsa 24, bulan sang Nobyembre, tuig 2025. Sa ngalan ni Elena Pabiona, ako ang makaupod ninyo subong nga adlaw sa Lunes sa Radyo Journal. Panibago naman nga semana, gani magahatag naman kita sang panibago nga inspirasyon nga magahatag sa inyo sang positibo nga balita kag dugang nga impormasyon diri lang sa Radyo Journal. Inisipon na lang ang mga inadlaw kag magatakot na ang bulan sang Nobyembre. And syempre, excited na ang tanan. Bangod pila na lang kaadlaw. Bulan na sang Disyembre, Christmas season na. Diri sa syudad sang Iloilo, subong adlaw sang Lunes, aga pa, no? Medyo magalumon ang panahon. Kag diri sa may area sa Iloilo City, wala gid nagpakita si Haring Adlaw. Kay may ginabantayan kita nga tropical depression nga nagsulod na sa Philippine Area of Responsibility. Amoy na si Tropical Depression Verbena. Kag kaina lang sa ginpagwa sa pag-asa. Ara kita no sa idalom sang storm signal number 1. Gani sa hindi lang madugay magakuha kita sa update sa pag-asa sa latest sa lakat sa panahon no bangod pila ka areas diri sa Western Visayas ang ara no sa storm signal number 1 bangod kay tropical depression Verbena. Sa sini nga kay gayon na no magakuha kita sa latest nga update sa lakat sa panahon halin sa Pag-asa Iloilo. Nagahulat na sa piyak nga linya ang Pag-asa weather forecaster si Ma'am Leonor Silvestre. Ma'am Leonor, good morning. Hi everyone, good morning. Muna ang ating latest weather update para sa ibang adlaw sa Monday, November 24, 2025. As of 7 a.m. sa rin hanggang dinamonitor natin yung Bagyong Gardina, and din-estimate natin ang iya sentro na yala at natuloy on 290 km east of Surigao City, Surigao del Norte. May maximum sustained winds in mga 45 km per hour near the center, gustness na up to 55 km per hour. Ang iyang hulad ay polar toward at 20 km per hour.
So sa karon yara kita ang bilog na province of Western Visayas sa may tropical cyclone signal number 1. So base sa ating tropical intensity outlook, nagbabago na yung mood generally west-northwest toward pag-on maglandfall ang magpalapit sa may northeastern Mindanao this afternoon before crossing Visayas and the northern portion of Palawan from today until November 26. And then also mayroon po tayong water advisory number 17. For today, province of Capiz, Iloilo, Guimaras, and Nagpuras Occidental, possible na exterior siya from 50 to 100 millimeter of accumulated rainfall for 24 hours na ma'am. Then for tomorrow, 100 to 200 millimeter of accumulated rainfall, possible na experience siya sa province of Negros Occidental, Capiz, Iloilo. And then, ang ating wind intensity na sa moderate to strong na magahalin sa direction northeast, sa magadalas ang moderate to rough coastal water condition. Forecast temperature natin generally na 25 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw na butla kami ng 5:49 a.m. pag magatuloy ni 5:24 p.m. karon sa hapon. Kung muna ang ating latest weather update sa Lindris Iloilo Doppler Station, ako si Leonor Sylvester. Madam Edith, salamat. Ma'am Leonor, no, before we let you go, ma'am, san o ang makabig naton nga closest possible nga makapalapit ining si Verbena diri sa Western Visayas, specifically diri sa island sang Panay, ma'am, no? Kag for the rest of the week bala, ma'am, lauman naton ang maulanon nga tiyempo diri sa aton? Yes, sir. Yes, ma'am. Lauman din natin ang maulanan nga pamiyempo natin sa for this week, ma'am. And then, ang possible na pinaka-close niya nga bagyo na for tomorrow morning, ma'am. Okay, so lauman gid naton ang pagbubo sang ulan. Ang na-mention mo to kagina is around 50 to 100 millimeter of rain ang mabatsyagan naton diri. So mahalong gid kita, especially sa mga listeners naton. Madamo gid nga salamat, Ma'am Leonor from Pag-asa, Iloilo. Salamat, ma'am. Good morning. Salamat. Nabatian ang update naton kay sa Pag-asa Iloilo, no, regarding sa update sa lakat sang sining tropical depression Verbena diri sa may bahin sang Western Visayas. Anyways, no, ang na-mention ni Ma'am Leonor is lauman nato ng 50 to 100 millimeter nga pag-ulan diri sa may area sa Western Visayas, no. Kag sa latest nga monitoring sa Pag-asa, ang nakapaidalom sa storm signal number 1 bangod sa tropical depression Verbena amo ang Aklan, Antique, Capiz, Guimaras kag Iloilo. Kag mention gani ni Ma'am Leonor, no, nga ang babatsyagan nato ng epekto ni tropical depression Verbena ng closest possible location niya nga makapalapit diri sa Western Visayas is tomorrow morning o kon Tuesday morning. Kani maghalong lang kita, no. So far ang naka-announce lang sa suspension of classes, no, ang pila ka LGU sa Negros Occidental. Amoy na ang Bacolod City, Ibi Magalona, Mamaylan City, Isabela, La Carlota, Moises, Padilla, kag Silay City suspended ang klase subong adlaw sang Lunes, all levels. Kag diri naman sa Iloilo City, bangod yara kita sa storm signal number 1, ang Iloilo City government nagpahibalo, no, nga suspended ang klase from preschool to kindergarten. Kagdugang man nga pahibalo, no, hali naman sa Coast Guard Station Iloilo.
May suspension sa tanan nga sea trips sa bilog nga area sa nga Iloilo Province temporarily suspended base sa Sea Travel Advisory number 1 sa Coast Guard Station Iloilo. Ginapanugyan man sa Coast Guard Station nga ang fisher folks kag coastal communities naton kahibalo no nga kung pwede hindi anay mag palawod or patigayon sa any sea or water related activities bangod sa bagyo. So patakop na ang 2025 pero naghingagaw pa ining si Verbena gani nga magabantay kita sa lakat sang bagyo kag sa sitwasyon diri sa Western Visayas gani maghalong kita tanan. Subong nga adlaw diri sa Radyo Journal sa hindi lang madugay may makaupod kita na isa ka miyembro sa nga 4Ps kag beneficiary sa nga Department of Social Welfare and Development Office no. Ibaluod naton ang isa naman ka inspiring story na hopefully magahatag man sa inyo sa nga inspirasyon sa bunga adlaw sang Lunes no as we end 2025 manami nga gina-highlight naton ano bala ang aton nga dapat pasalamatan sa bunga tuig sang 2025 ano bala nga mga blessings ang aton dapat pasalamatan. Sa hindi lang madugay makaupod naton diri sa Radyo Journal si Ma'am Leticia Tanaleon, isa ka DSWD beneficiary and 4Ps member halin sa probinsya sang Guimaras. Ibaloon naton ang istorya ni Ma'am Leticia. Paano bala nakabulig sa iya pamilya ang mga assistance na ginhatag sang DSWD kag ang iya nga pagiging miyembro sang DSWD paano nakabulig o kon 4Ps no? Paano nakabulig sa iya nga pamilya kag ano ang istorya sang iya nga pagbangon, iya nga mga nangin hardships no? Kag ano ang mga success no sa likod sang istorya ni Ma'am Leticia Tanaleon. Ibaloon naton sa pagbalik diri lang sa Radyo Journal sa Radyo Pilipinas, Iloilo. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman, at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanong manok, tenga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na para bang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on, or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang. That in turn brought out the isaw, a word that came from sausawan, where you dip the isaw. But that's just 3 of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana cue, kamote cue, turon man, kwek-kwek, or pakneneng. In these times of frugality and austerity, laman siya ng Pilipino at ng kanyang kultura. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. From
Chong, pasipol-sipol, mga manong sa labas. Pagtigil at gumalang, kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Philippine Standard Time, alas 10:25 na sa aga. Tupod ninyo sa gihapon ng inyong alagad Emerald Santiagudo, kag padayon ka mo nga nagapamati sang Radyo Journal sa Radyo Pilipinas Iloilo sa mga adlaw sang Lunes. As promised, no, siling naton, dapat kada umpisa sang simana may ara kita sang isa ka inspiring story agon kumbaga ma-inspire kita no ka magpadayon sang aton na simana kag positive kita nga gapangatubang sa kung ano man ang mga pagpanghangkat no nga aton nga mapangatubang for the rest of the week. Gani subo nga adlaw sang Lunes, umpisa na naton nga magpamati sa isa ka inspiring story diri sa Radyo Journal. Hindi na natin pagpadugayon, nagahulat na siya sa piyak nga linya ang aton nga special guest for today's episode sa Radyo Journal. Mga musta kita dito sa probinsya sang Guimaras, kagibaloon naton ang istorya sang isa ka 4-piece beneficiary. Kilalanon naton si Ma'am Leticia Tanaleon from the province of Guimaras. Ma'am Leticia, good morning! Hi, Ma'am. Good morning. Ma'am, good morning. Good morning. Ay, sige. Okay lang man, Ma'am. Pero so far, Ma'am, patiyon ako subong. Ma'am? Bation ako subong, Ma'am. Oo, tapos na bula. Sige lang ay. Tingwaan lang naton nga kung ano lang ang makaya sang signal, Sa una, Ma'am, basiluyag nimo nga magpakilala, taga diin ikaw, pila na imo nga edad, pakilala ka sa aton nga mga tagpalamati diri sa Radyo Pilipinas. Ako ba si Leticia na riyon, taga Tutsyo po ang Barangay Constancia, San Lorenzo, Guimaras. Ma'am Leticia, pila na imo nga edad, Ma'am? 52, ma'am. 54 na. Si Ma'am Leticia may bana, kag pila mamang imo nga kabataan? May gana ako, tapos kasal kami. Nang unti ka dito ba akong mga bata. Wow. 4 ang lalaki, 7 ang babae. Grabe, 11 kabilog, Ma'am. Pwede mo ma-share sa amon, Ma'am, kung pila ang edad sang pinaka-magulang kag ang pinaka-subang ninyo sa inyo nga pamilya? Mga sa subuman 31. Okay. Tapos ang inyong youngest, Ma'am, ang pinakabata ninyong bata, pila na iya edad? Grade 2 sa mama mo katuin. 8 katuig. Subong, Ma'am, diin ka ara ka dira sa inyo. Kamusta dira iya ang panahon? Daw gaulan-ulan naman? Dire ka mo sa amon balay mama ba ulan-ulan naman. Okay, amo naguro gadula-dula ang signal, no? Anyways, upisahan naton ang pag-share sa imo nga kabuhi, Ma'am, no? 11 kabilog ang imo nga bata. Sa 11 mo, Ma'am, kabilog nga bata, pila ang naga-eskwela or nakatapos? Ma'am Leticia, Ma'am, sa 11 nimo ka bata, pila, Ma'am, ang imo nga napatapos kag pila ang naga-eskwela pa? Ang napatapos ko na 4 kabilog. Wow. Tapos ang
is ang daipila, lima ka ma'am. Ano ma'am ang ginaobra ni Ma'am Leticia para no may anong imo nga trabaho, anong trabaho sang imo nga bana ma'am? Ang ako ba na sa umalang man na tapos na panguling, ako na ba tanagod ako sapat, mga baka, baboy, tapos sabi, makobre sa tao, sila eh. Amo na ma'am ang imo nga source of income, no? Oo. Maobra sa umam. Paano naman ikaw ma'am nga naging miyembro sang 4Ps kag mga ano ikaw nga tuig na ka-enroll no dira sa amo na nga programa sang DSWD Ma'am Leticia? Medyo nagadula-dula garo ang signal, no? Ma'am, ang pamangkot ko kung saan o kaw naging member sang 4Ps, no? Ano nga tuig? May pila lang kita ka challenges, no? Hindi guro mabatian ni Ma'am Leticia ang aton nga pamangkot. Hindi ma'am, kaya gano'n natin dyan. Di ba, ko lang ma'am, no? Mga ano nga tuig ikaw naging miyembro sang 4Ps, Ma'am Leticia? 2011 ma'am, October 3. Lawid naman gali. Kag paano ikaw ma'am nakahibalo sang amo ni nga programa? May inform sa imo, may nag-enroll sa imo, or ginpaibalo sa imo sang barangay kapitan? Yun po hibalo ako ma'am. Sa barangay kapitan, tapos nag-meeting kami sa FDS. Okay. So since 2011, as sa subong nga tuig, miyembro ikaw ma'am sang 4Ps. Oo ma'am. Bilang miyembro ma'am sang 4Ps, no? Ano-ano ang mga assistance nga nabaton naton halin sa DSWD Ma'am Leticia? Kuwan ma'am, financial assistance na kwarta. Pinagasto ko sila ma'am sa mga eskwelahan sa kabataan. Regular, ikaw ma'am ng kabaton sa financial assistance, no? Bali, ano ina? Bulanan? Oo ma'am. Okay. May mga upod guro ikaw da mamay. Sinong upod mo da subong? Mga kabataan mo? Si Jimmy, tamarun ma'am na sa Gidjel. Bata mo na siya, ma'am? Oo. Sige, good morning. Good morning lang da sa inyo. Siguro si Ma'am Jenny karon na mangayo kita sang mensahe para sa iya, pero una anay si Ma'am Leticia. Ma'am, ano kadako nga bulig nga miyembro ikaw sang 4Ps no kag nakabaton ikaw sang financial assistance? Dako mo din nila mo sa ako sa dito kay kung ano daw events sila pwede ako nagka-interest sila kay binabayaran ko kung mag-abot ang ako sa purpose ng branch ko. Ano ma'am, bilang isa ka ginikanan, bilang isa ka nanay, anong kabudlay magpa-eskwela? Imagine na naglabot sa 11 ang imo nga bata, no? Pero despite that, padayon ikaw gihapon sa pagpanikasog, padayon ikaw gihapon sa pagpangita sang kwarta para lang makapa-eskwela sila, ma'am. Ano yung kabudlay tayo? Nadamuligay kami sa nakipangita kwarta para maisila sila naman para makatapos sila kayo tinutuloy nila makatapos isila mo. Tapos ang imo mga kabataan sa diin sila ga-eskwela dira lang man sa Gimaras? Oo ma'am, dili ang elementary sa barangay Constancia, ang high school sa Dr. Catalino. Memorial High School. Kag nakita ko diri ma'am sa inyo nga picture no nga daw may college na ikaw ma'am nga napatapos. Amo tuguro kag ginang na istorya ko or hindi. May college na ikaw ma'am nga napatapos? Oo ma'am, kaya tumayong inta ng bunaw, agriculture na animal science. Amo na sa nakapasal sa board. Ay, wow! Congratulations! So, ang ini mo ma'am nga bata, o lang gid ka pasar sa board exams, no? Anong iya ma'am nga kurso? Nang nabisila sa man sa college, ako sa barko, hindi lang dahil sa mga pila, kaya kami na kwarta.
Tapos siya nung isa kang abila nga magkuha ng scholarship. Tapos ma'am, ano ang iyang kurso nga nakuha? Ano ma'am nga kurso ang nakuha ni isang imo nga bata no sa West Visayas State University Lambunaw campus no ang na-mention nimo? Tapos ang isa ma'am agriculture nga animal science. Tapos ang isa agriculture man mga dire sa may GSU, betul na campus. Okay. Ano ma'am ka proud ikaw bilang isa ka nanay nga makapatapos ikaw sang imo nga kabataan sa kolehiyo kag ang isa board passer pa sa board exams mabit siya? Pagid ko ma'am kay dakugid ang mulig tag focus ako tapos naka-eskwela ang mga bata. Bisan elementary layo kag high school ginalakat lang nila. Pero matutong sila sa pag-eskwela. Tapos natapos nila ang pag-eskwela ma'am. Sa subong ma'am no, may mga kabataan na ikaw nga nagaobra, may nagabulig man sila sa imo ma'am. So ma'am, kay may college tagod ako. Tagduwa pa ka isa ka college, tagduwa ka school. So sige-sige pa ang bulig na sang imo mga kabataan sa imo sa diin na sila ma'am subong may mga obra na sila? Obra ma'am ang duwa tapos ang isa may pamilya na. Okay. Tapos ang isa ko ka education na pwede issue na ka-graduate na ito ka board. So may isa pagid kala ikaw ka managkuha sa board exam, no? Ano naman nga board exam, ma'am? Nga kuhaon, ma'am Leticia? Ma'am, education ko muna ma'am ginagtinuan ko mga makakuha sa board exam. So may ara ka na sang agriculturist, sa sunod may ara ka naman sang teacher, ma'am. Grabe ang siling ganin nila, no? Kung damo ang imo nga kabataan, despite the fact nga challenging ina, pero ang iyaman nga baylo is madamo ka sang sang mga kabataan nga magahatag sa imo sang success kag makabulig sa imo. So far ma'am, nagapadayon pang imo nga obra subong. Ano pang ginapangitan-an mo subong aside sa na-mention mo kagina? Nagaluto ka sa arabi na libod, nagasuman, para nga magbabago naman ko sa akong elementary, kag school. Kag mabudlay ma'am, no? Mabudlay, kag I'm sure nakapoy man ikaw, pero ano ang imo nga ginakuhaan sa kabaskog kag inspirasyon nga magpadayon sa inyong kabuhi kag pagpadayon sa paghatag kag pagbulig sa imo nga mga kabataan? Oo, ma'am. Anong nagahatag sa imo ma'am sang inspirasyon? Ang mga bata ko naman ay gapitan sila, mag-usila, tapos sang Diyon nakatapos naman ang isa ko ka fashion designer. Ay, may fashion designer. Sa isa? Ay, wow. So, klaro, isa-isa ho natin, ma'am, ha, para ma-inspire man ang mga tagpalamatiin nato, no? So, may ara ka sa education, no? Graduate, manog maestra. May ara ka man sa agriculturist, no? Nga nakapasar na sa board exams. Kag isa pagid, no? Isa ka fashion designer nga nakatapos na siya, ma'am, sa ISATU or nagapadayon siya sa iyang kolehiyo subong. Ma'am Leticia, ara ka pa dama? Siguro balikan natin si Ma'am Leticia sa hindi lang madugay, no? Pero at least so far, nabatian ninyo ang iyang istorya, no? Ang first part sa iyang kabuhi. Imagine, isa ka 54 anyos nga nanay. Kag isa ka miyembro sa 4-piece beneficiaries ang DSWD nga may 11 ka kabataan. Nagapakita sang iyang dedikasyon, sang iyang pagpanikasog, no, sa pagpangabuhi, agud lang makatapos sa pag-eskwela ang iya mga kabataan. Kagsubong, very proud si Ma'am Leticia kay may napatapos na siya, no, isa ka manunudlo
nga manugkuha sa board exams, isa ka agriculturist, kag isa ka fashion design. Kag wala pa nakapoy si Ma'am Leticia kay padayon pa siya sa pagpangita sa obra sa pangita sa iya nga ihatag nga balon sa iya nga mga kabataan. No? Amo na ka-inspiring ang story ni Ma'am Leticia, and syempre dako man nga nangin parte no sang iya nga kabuhi ang bulig kag ginhatag sang DSWD pinaagi sa 4Ps. Iban pa nga bahin sang kabuhi ni Ma'am Leticia, hibaluon naton ano ba bala ang iya nga mga handom para sa iya nga mga kabataan. Kag ano ang mensahe niya no sa mga tagpalamati. Iban na pa nga mga istorya no kag inspirasyon ang aton nga pamatian sa pagbalik lang sang Radyo Journal. Okay, 1, 2, and... Pahatuon, balik at ulo, kita kwetan, may mga susus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila at noong World War II nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikano kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 katapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating galawin! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Kilala mo ba ang The Rockefellers? Ang pinakaunang Pinoy musical act to land a spot in a prestigious U.S. music chart. The Rockefellers is composed of four brothers, Antonio, Junior, Eddie, and Albert, and their father, their pops, Moro Maligmat. Pasok sa number 16 ng Billboard Hot 100 ang kanilang kantang Killer Joe. Killer Joe, go! Holding her so tight. That was in 1963. Halos 5 dekada pa ang nilipas for a solo Filipino act to surpass this feat. This is when Charis Pempenco's self-titled album debuted at number 8 on Billboard's Top 200 albums. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Sana'y pinaki ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng masistansyang vitamin A panlaban sa impeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Iron, pampabuhay ng dugo at muscles. Iodine, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay.
Julie! Saan ang date ni Elma? Parang tulalang-tulala ka dyan. Nina, tulungan mo ako. Akala ko date lang yun. Sumama naman ako. Tapos sirit niya ako. Anong gagawin ko? Ano? Pumunta sa inyong barangay o police women's desk o sa DSWD na may serbisyo para sa mga biktima ng rape. Ang rape ay labag sa human rights at ng anti-rape law. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Philippine Standard Time, alas 10:44 na sa aga. Padayon ka mo nga nagapamati sa Radyo Journal diri sa Radyo Pilipinas, Iloilo. Kagina, nabatian naton ang first part sang istorya ni Ma'am Leticia halin sa probinsya sang Guimaras, no? Na isa kang nanay nga may 11 ka kabataan. Pero despite sang amoy na nga challenge, nagapadayon si Ma'am Leticia sa iyang pagpanikasorba agod mabuhi kag makatapos sa pag-eskwela ang iya mga kabataan. Gani balikan naton sa piyak nga linya, i-check naton kung okay na bala ang signal, no? Halin dito sa may probinsya sang Guimaras, kag hibaloon naton, i-check naton si Ma'am Leticia. Ma'am Leticia! Hello, ma'am. Good morning. Yes, medyo okay na ang signal, ma'am. So, subong, ma'am, dira sa inyong balay, no, sa Guimaras, ang pila ka mga kabataan ang upod nyo sa inyong subong nga naga-star? Hello, ma'am. Bali, subong, ma'am, pila, ma'am? Pila, ma'am, subong ang mga kabataan nga upod nimo sa inyong panimalay dira sa may Guimaras? Ang upod subong ma'am panimalay? Oo, pila ka bilog nga mga kabataan mo, ma'am? Pila, ma'am, kabilog ang mga kabataan? Hello, ma'am? Hello, ma'am. Hindi bation, ma'am. Sige lang, subong niya, ma'am, bation, ha? Oo. Ang pamangkot ko, ma'am, sa imo kung pila kabilog ang mga kabataan nga upod mo dira subong sa inyo nga panimalay dira sa may Guimaras, ma'am. Ano pa sila ginagawa? Pila? Okay. Tapos ang imo nga bana, araman da subong? Oo, ma'am. Anong pangalan sa imo nga bana, ma'am? Basi matamyaw naton siya? Si Wilfredo Tamalyon. Wow. So, good morning lang da sa inyo tanan nga nagapamati sa bana ni Ma'am Leticia sa iya nga mga kabataan, sa mga neighbors. Good morning lang sa inyo dira. So far, subong ma'am, member ka gihapon sa 4P. So, makabaton pa ikaw sa gihapon, ma'am, sang assistance as sa subong? Oo, ma'am. Baton pa ko to at talang kami sa December. Okay. Di ba si makapadayon pa inan kung next year, ma'am. So, subong kay may napatapos ka na, ma'am, nga mga kabataan, sa diin mo na ginagamit ang 4Ps nga assistance nga imo na baton? Sa akong bata, na dalagod namin sa eskulahan. Sa elementary, sa high school. Okay. Sige, ma'am. Ang siguro last 2 questions na lang, ma'am, no? Antes nga buyan ko ikaw. Ano, ma'am, ang imong mensahe para sa imong bana kag sa imong mga kabataan nga nagapamati subong? Hindi ko nga kabata ko. Ano, ma'am, ang imong mensahe sa ila, sa imong mga kabataan kag sa imong bana, ma'am? Nagpapasalamat din ako sa ako mga bana, ako sa kabataan ko kung matutong sila sa pag-eskwela, ipadayon din nila sa pag-eskwela, pag di makatapos sila kag makaobra. Pag-share man nila sa iba na kabataan namin. Kag siguro, ma'am, ano naman ang imo nga mensahe sa mga tagpalamati naton, sa listeners naton nga na-inspire gid sa imo nga istorya sa mga nanay
nga madamo man ang kabataan, sa mga nagaproblema man, nga mga nanay naton, ano mamang imo nga mensahe sa ila? Ang mensahe ko sa ila, ang mga nanay, ng pagpapara ng kabataan sa pag-eskwela man para makatapos sila, kabuan sila sa eskwelahan, kung ano nila problema sa eskwelahan, para mabuligan sila man. Kag siguro ma'am, last na lang, anong imong mensahe naman niya sa DSWD or ang naghatag sang assistance no sa gobyerno sa paghatag sang assistance sa imo bilang miyembro ikaw sang 4Ps. Nagpapasalamat din ako sa DSWD na naghatag sila sa akon para sa pag-usiya sa akong kabataan. Maraming salamat sa inyo sa iyo. Ako ng kabataan. Okay. Sa mga pamilya. Okay. Pangabuhi. Sige ma'am. Ma'am Leticia, thank you gid ma'am sa pag-upod mo sa amon diri sa Radyo Journal. Thank you gid. I know sako pa ikaw. Kag sa imo nga pamilya dira nga nagapamati. Thank you gid sa inyo. Basta ma'am may gusto ikaw tamyawon? Wala naman, thank you naman. Sige thank you gid kag madamo gid nga salamat sa liwan. Ma'am Leticia or Ma'am Leticia Tanaleon halin sa probinsya sang Guimaras. Kabay pang padayon ikaw nga makapatapos ang imo nga kabataan kag padayon ikaw nga maghatag sang inspirasyon sa iban pagidnaton nga mga nanay. Thank you gid ma'am and good morning. Thank you ma'am. Good morning. Nabatian si Ma'am Leticia halin sa may probinsya sang Guimaras sa iyang inspiring story, no? Nagapakita nga kung ikaw isa ka nanay, handa ka gid magsakripisyo para sa imo nga pamilya. Kag ko man ang pagpasalamat ni Ma'am Leticia sa DSWD sa paghatag sa iya sang assistance no bilang miyembro sang 4Ps no. I know madamo pa sa mga kaangay nga benepisyaryo ang DSWD no nga nakabulig gid sa ila pang adlaw-adlaw kag ka-inspiring nga makit-an nga si Ma'am Leticia isa sa testament no nga sa bulig sang assistance halin sa DSWD kag sa ilaman nga pagpanikasog no sa ilang pagpadayon sa ilang nga pagpangabuhi kag sa ilang nga strength no kag ipakita ang iya nga istorya nagaserbe nga inspirasyon para sa aton tanan. So I hope no ang mga nanay dira nga nagapamati subong no or ang mga listeners naton naghatag man sa inspirasyon sa inyo ang istorya ni Ma'am Leticia no. A reminder abi kung kisabi no we think na grabe na gid ang aton nga problema kapangabudlay kita pero when we think of others mas mabugat ang ilang nga problema. Mas mabudlay ang ilang nga pagpangabuhi pero nakaya nila no nga magpadayon nakaya nila nga magpanikasog kaangay ni Ma'am Leticia nga nakapaeskwela kag nakapatapos sa iya mga kabataan nga 11 kabiyo. So padayon lang kita no. Let's be kind, let's not give up and padayon lang kita sa pagpangatubang sa mga challenges no sa aton nga kabuhi. So hopefully no naghatag sa inyo sang inspirasyon ang istorya ni Ma'am Leticia nga halin pa sa probinsya sang Guimaras. So mabuhay ka Ma'am Leticia kag sa mga wonder moms naton nga nagapamati subong nga aga. Philippine Standard Time, alas 10:53 na sa aga. Thank you gid sa mga live viewers naton nga nagapamati. Kag sa tanan man nga nagapamati sa ilang nga radyo. Thank you gid sa inyong nga tanan. Siyempre, antes kita magtakop, no? Siguro kay inspiring ang aton nga story diri sa Radyo Journal. Dapat ma-inspire man kita kay patakop na ang bulan sang Nobyembre. Kung silingon, pakadto na kita sa bulan sang Disyembre. And as of today, pila na lang kaadlaw antes ang Christmas,
31 days na lang before Christmas. Hindi na din mapunggan ang Christmas season. So, let's celebrate this season of Christmas, no? By being kind and by being compassionate. Minang reminder naton diri sa Radyo Journal. Gani sa ngalan ni Elena Pabiona, akong inyo alagad Emerald Santiagudo. And until next edition, sang Radyo Journal diri sa Radyo Pilipinas, Iloilo. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Time to celebrate kultura.